Tatlo ang nasawi at 72 naman ang nasugatan mula sa magnitude 6.5 na lindol sa Leyte kahapon. Batay po yan sa tala ng NDRRMC. Ang bayan ng Cananga na isa sa pinakanapuruhan ng pagyanig, isinailalim na sa state of calamity. Bukod sa mga gusali, napinsala rin ang ilang power plant sa Leyte. Kaya dagdag kalbaryo sa ilang lugar ngayon ang kawalan ng kuryente. Live mula sa Cananga, Leyte, may report si Mariz Umali. Mariz? Sandra, Joseph, dito sa Cananga, Leyte nga ay umabot na sa 2 ang bilang ng mga nasawi sa naganap na magnitude 6.5 na lindol na tumama sa Leyte kahapon. Ito nga ay matapos ideklara na ring patay yung isang unang itinuring na kritikal ang kanyang kondisyon na si Nerilyn Remedio kaninang hapon. At makikita nyo nga sa aking likuran, ito yung gusali na isa sa pinaka-napuruhan na magnitude 6.5 na lindol kahapon. At sa ngayon ay bantay sarado pa rin ito ng mga pulis. Makikita rin natin na naka-cordon off yung lugar, yung buong palibot nito dahil delikado pa rin lumapit yung mga tao dito sa gusaling ito, lalo na pag nagkaroon ng mga aftershocks. Nanghihina at mistulang tulala nang mailabas ang 2 batang magkapatid mula sa gumuhong gusali sa Cananga, Leyte. Ayon sa mga otoridad, 6 ang natrap sa guho. Sa video ito, makikita ang pagkaka-rescue sa iba pang naipit. Isang commercial establishment daw ang gusaling ito na may grocery store, boutique, hardware at gotohan. Marami raw ang pumupunta rito kaya nang tumama ang malakas na lindol kahapon, dito rin may naitalang pinakamaraming casualty. Pati ang mga sasakyang ito, naipit na rin ng magiba ang gusali. Nakaligtas ang sales lady na si Gemma Ablet, bagamat nagtamo ng sugat at pasa sa kanyang katawan. Nasa loob ng store namin, tapos biglaan yung bigla lang lumindol, malakas na malakas. Hindi ko nakuha. Tumakbo na lang ako palabas. Napaka-traumatic, ma'am. Akala ko kasi yun ang katapusan ko eh. Pero si Jerry Novilla, 42 years old, sinawing palad at nasawi sa lindol. Nadurog ang kanyang kaliwang binti at naputol ang kanyang kaliwang braso. Ngayong hapon namatay rin ang isa sa mga kritikal na nasugatan na si Nerilyn Remedio. Maliban sa 2 biktima, may nasawiring babae sa Ormoc City matapos mabagsakan ng hollow block. Ayon sa ulat ng NDRRMC, 72 naman ang nasugatan sa lindol at lahat galing sa Leyte. Pinakamarami ang galing sa Cananga na sinasabing isa sa mga pinakanapuruhan ng lindol. Sa lakas ng pagyanig, bumagsak din ang bahay na ito na nasa likod lang ng gumuhong grocery store. Karoon ng swaying ng sandali. Tapos biglang nag-shake ng talagang napakalakas. No? Halos hindi ka makalakad na talaga. Mas masahol pa kaysa Yolanda eh. No? Mas ano pa. Kasi talagang parang sa isip ko, parang katapusan ko na eh. Dahil sa mga pinsala, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Cananga. We have declared this morning state of calamity para po sa quick response namin. Nagsagawa na ng aerial inspection ng mga otoridad para makita ang lawak ng pinsala sa bayan. Sa report ng NDRRMC, may ilang nasirang gusali rin sa ibang bahagi ng Leyte. Tulad ng Bienvenido Celebre National High School sa Haro, may mga nakita ring bitak sa ilang mga kalsada at tulay. Yung mga daan po dyan, bagamat ito po ay passable, no, may naitala po tayong bitak sa lupa. So maaari din po dahil sa mga aftershocks, baka maaari pang magkaroon ng pagguho ng lupa dahil ang ating mga kababayan sa probinsya ng Leyte ay nakararanas din ng mga pag-uulan. Nasira rin ang ilang power plant sa Leyte at ang sa Ormoc Substation. May mga pinsala rin sa Ormoc High Voltage Direct Current Transmission Link na siyang daluyan ng kuryente mula Leyte patungong iba't ibang probinsya. Dagdag dito, tumagilid ang tore ng kuryente sa 138 kV Ormoc Tugonan line. Ang resulta, malawak ang brownout ang naranasan sa Bohol, Samar at Southern Leyte. The center of earthquake, not typhoon, is here. Now we're planning, there's a plan to bypass this. We don't have the complete damage assessment right now. Given that we cannot enter the area of marshalling, we cannot assess the status of the transmission facilities there. Worst case scenario is that we will continue this weekend without power. Generally, pag ang substation may sira, hindi ganun kabilis ayusin.
Nangako naman ng agarang tulong ang Malacanang sa mga apektado ng lindol. The administration is deploying all available resources to rescue survivors and to return normalcy to the place. Nakapag-abot na rin ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga taga-Barangay Rizal sa Cananga. Sinadya rin ng grupo ang mga nasugatan sa lindol. Ang GMA Kapuso Foundation yung first nagbigay ng tulong sa mga nabiktima. Sandra, nangako rin ang tulong ang lokal na pamahalaan dun sa mga nasugatan, pati na rin dun sa mga pamilya ng mga nasawi sa naturang lindol. At sa ngayon ay wala pa rin kuryente dito sa munisipalidad ng Cananga. And from the information that we got ay sa buong Leyte. Yung nakikita mong ilaw, kaya medyo maliwanag dito sa kinaroroonan ko, ay ang ilaw na pinoprovide ng ating live setup. At meron din na temporary lamppost na isinet up yung lokal na pamahalaan dito sa kalsada, yung Real Street. Ito yung kalsada kung saan may gumuho na gusali. At isinet up yan para talaga mabantayan dahil nga delikado yung sitwasyon ngayon kung may lalapit dito sa gumuhong gusali na ito. Ang sinabi ng lokal na pamahalaan, inaasahan nila na maibabalik yung kuryente sa loob ng 5 araw. Medyo nagkakaroon din daw ng problema sa tubig, base sa ating pakikipag-usap sa mga residente rito. Samantala, sa mga communication lines naman ay walang problema at maayos tayong nakakapag-communicate dito. Meron ding isinet up na free charging station ng isang cellular company dito sa Real Street para naman dun sa mga kailangang makapag-charge ng kanilang mga cellphones dahil nga walang kuryente. Sandra? Maris, nakita ko doon sa video mo nga kanina, may mga sugatan dyan sa Cananga. Base sa kwento nila sa iyo, paano nila natamo yung sugat na yon? Ito ba'y dahil sa mga falling debris or maaring meron silang natapakan na maaring nakasugat sa kanila? Alam mo, Sandra, yung mga nakausap natin na sugatan, sila yung mga mismong nakasurvive mula dito sa gumuhong gusali. Ang kinakwento nila sa atin, talagang very traumatic yung experience. Naramdaman lang nila yung nag-shake yung lupa, tapos bigla na raw nag-collapse yung buong building. Yung sinasabi sa atin, nung isa sa mga nakausap natin, parang more or less 3 seconds lang daw ang itinagal nung napakalakas na lindol na yun. Pero parang lumalabas na ito daw ang pinakamahabang 3 seconds sa kanyang buhay dahil nga dun sa kanilang tinamo na trauma, yung takot, at mas masahol pa raw ito dun sa dinanas nila nung nagkaroon ng bagyong Yolanda. So, yung sugat na kanilang natamo ay dahil nabagsakan sila ng ilang mga debris, tsaka ilang bahagi nung gusali. Yung isa sa mga nakausap ko naman ay may sugat lamang dun sa kanyang tuhod dahil sa kanyang pagkaripas sa pagtakbo palabas ng gusali, nadapa naman siya at may tumama yung kanyang tuhod dun sa kalsada, tapos tumama rin yung kanyang lips, yung kanyang labi, kaya nabasag ito, nagkaroon din siya ng sugat, tapos nagkaroon siya ng mga pasa sa katawan. Pero Sandra, bukod dun dito sa mga naging biktima nitong gusaling ito, meron in other areas tayo na nakausap at nakita natin na nilalapatan nga ng lunas at meron pang inoperahan doon sa makeshift na hospital sa harapan ng munisipyo. Yun naman, nasa loob lang siya ng kanyang bahay at nung naramdaman nga niya itong lindol na ito, talagang sobrang lakas, nagpanic siya at pumunta siya sa may bandang bintana para sana makatakas siya, makalabas siya ng bahay. Medyo nausog na rin daw siya dahil sa pag-uga. At nung kanyang sinusubukang makalabas nung kanilang bintana, sumabit naman daw siya sa yero. Napakanipis daw noon, very sharp. Kaya naman napakalaki at ang lalim ng sugat na kanyang tinamo. As a matter of fact, nagtamo siya ng 6 stitches kanina. At marami pa tayong ibang mga nakita na ibang nilalapatan ng lunas, yung ibang mga nahihilo, yung iba maraming mga sugat na tinatahi. Yun yung mga may mga natapakan din, kaya yung iba ang mga sugat nila sa mga paa, tapos yung iba naman mga sugat sa braso dahil nga yung iba medyo nadapa sa pagkaripas nga sa pagtakbo, Sandra. Ang sinasabi sa atin, talagang naghanda naman daw sila yung mga drop cover, yung mga ganyan. Pero
iba raw talaga ang pakiramdam at ibang magagawa mo kapag nangyari na yung aktual na paglindol, Sandra. Maris, kamusta naman yung pag-iikot mo dyan? Kasi nabanggit ka ng NDRRMC na may mga kalsada, no, mga tulay na nasira din. Lahat ba dyan passable at may mga lugar ba dyan na isolated o hindi marating ng tao sa ngayon? Alam mo, Sandra, dito lang tayo nakapag-ikot sa munisipalidad ng Cananga at inabot din natin kanina yung papunta sa Barangay Libertad. So far, dito sa munisipalidad ng Cananga, walang isolated na area. Lahat ng mga kalsada, bagamat may mga nakita tayo mga bitak sa ilang mga kalsadang ating nadadaanan pa rin naman siya at kung sakasakali naman na merong mga biktima doon na nasugatan at kinakailangan ding maabutan ng tulong, kaya namang makarating doon ng mga sasakyan, like for example, ng mga galing sa Kapuso Foundation, ng iba pang mga agencies or non-government organizations na nais magbigay ng kanilang tulong. And of course, pati na rin yung lokal na pamahalaan na nais magpaabot ng kanilang tulong doon sa mga iba't ibang barangay. Meron na silang sinet up na grupo na siyang tututok sa mga pangangailangan ng iba't ibang barangay dito, Sandra. May nararanasan pa rin ba mga aftershocks at gaano kalakas yung nararanasan yung aftershocks dyan? Dito sa Cananga, Sandra, merong mga naranasang aftershocks kaninang umaga, parang bandang 8:59, if I remember it correctly, 8:59 a.m. Tapos meron ding mga around 12, meron ding naitala nung around 6 p.m. Pero ako mismo, nandito ako the entire time, magmula sa buong maghapon, nandito ako. Hindi ko masyado naramdaman yung mga aftershocks na yon. In-report lang yon sa atin ng lokal na pamahalaan nung tayo ay magtanong. Hindi siya kasing lakas nung nakita natin sa Ormoc na kung saan yung ini-interview ni JP Soriano kanina ay habang ini-interview siya ay talagang ramdam na ramdam at kitang-kita rin yung pag-uga at sila rin ay medyo nataranta nung nagkaroon ng aftershocks. Pero dito, parang nasa mga around intensity 3, more or less, yung naramdamang mga aftershocks kaya hindi rin ganun kalakas, Sandra. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Marie Sumali.